Well, syempre tayo ay nalulungkot na nangyari ito at nakikidalamhati tayo sa mga iniwan ng lahat ng nasawi sa insidenteng yon. Pero sa gitna nitong pagdadalamhati natin, importanteng malaman natin ano ba yung mga katotohanan dito sa nangyaring ito. Unang-una, anong klaseng operation ba itong nangyaring ito? Kung sino ang nagbigay ng go signal sa pagpasok ng napakaraming bilang ng mga Special Action Forces doon sa area ng MILF. At pangalawa, yung nag-go signal nito, kung totoo man, kung ito ba si Pangulong Aquino at si dating o si on leave na Chief PNP Purisima, kung sila ang nagbigay ng go signal dito, paano nila isinalang-alang yung kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MILF kaugnay ng kondukta ng mga tropa ng bawat panig? Bakit hindi nagkaroon ng maayos na coordination leading dito sa misencounter na ito? So definitely, para malaman natin ang pananagutan ng mga sangkot sa insidenteng ito, kailangan malaman natin yung buong katotohanan. Isa pang malaking question, ano ang papel ng Estados Unidos? Given na si Marwan, ang Estados Unidos ang naglatag ng $5 million na reward para sa kanya, $2 million reward para sa kanyang mga kasamahan. So ito ba ay isang US operation na isinangkot lamang yung ating mga tropa? So hanggat hindi nalilinaw itong mga usaping ito, mahihirapan na magkaroon ng pananagutan dito at magkaroon ng closure. But definitely, ang insidenteng ito ay hindi dapat gamitin na dahilan para maglunsad ng tinatawag na all-out war sa area ng MILF o anumang bahagi ng Mindanao. Nakita na natin yung resulta ng all-out war na yan noong nakaraang panahon. Mas marami pang mamamatay, mas maraming mapipinsala, mas maraming masisira. No? Kaya kailangang manatili yung pagnanais na magkaroon ng maayos na kalutasan sa iba't ibang usapin kaugnay ng ating mga kapatid na Moro. But definitely, kailangan malaman ang buong katotohanan at sana ay huwag mahinto ang ating pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan at tunay na katugunan yung demands ng ating mga kapatid na Moro. Well, ayun na nga, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na si Marwan nasa list ng mga top wanted ng Estados Unidos. At sa nakaraang mga pagkakataon na ang US ay nagpo-provide ng intelligence cover, ng operational support sa ganitong mga pagkakataon, hindi na katakataka ang kanilang involvement. Ang importante malaman natin, anong extent ng kanilang involvement dito. Ito ba ay sulsul nila? Ito ba ay design nila? Kaya ba hindi na isalang-alang yung relasyon sa MILF dahil Estados Unidos ang pumasok at nanguna sa operation? So maraming mga tanong pa na hanggang ngayon kailangan ng malinaw na kasagutan at yan ang iniintay natin sa pamahalaan. Well, definitely magkaka-epekto ito, magkakalamat ito. Pero ang sinasabi nga natin, may nagaganap na labanan no? At obviously, hindi nasunod yung ilang mga protocols na na-establish na doong peace process. So, kailangan din pag-aralan yan. Pero kami ay umaasa na sana ay hindi mahinto ang anumang pagsisikap. No? Hindi lang na magkaroon ng tigil putukan, kundi magkaroon ng tunay na kalutasan ang problema ng mamamayang Moro sa Mindanao. Ang mensahe po natin maging mas mapagmatsyag tayo, huwag tayong padadala sa emosyon at suriin natin ng mabuti itong pangyayaring ito. Hindi dapat mahinto ang pagsisikap na magkaroon ng tunay na katugunan yung demands ng ating mamamayang Moro. At dapat ay managot yung mga nagpakana nitong insidenteng itong nagluwal ng kamatayan ng napakaraming bilang ng ating mga kababayan.